sa tumoy. Oh. Nahurot. Na-wipe out. Oh. Sus ka, grabe. Sa isang bansang laganap ang korupsyon, kung saan ang mga nakaupong politiko ay nakatuon lamang sa pagnanakaw at pansariling interes, ilan na lang ang natitirang matitinong politiko na tapat at tunay na naglilingkod para sa kapakanan ng mamamayan. Napakahirap talaga na tila ba hindi mo na naisin pang manirahan sa Pilipinas. Ang pera ng taong bayan ay lantarang ninanakaw at ang mga magnanakaw na ito ay mga taong pinili natin at ibinoto, sa pag-asang mapapaginhawa ang buhay ng taong bayan, pero sa halip ay silang mga tiwaling opisyal ang guminhawa ang buhay. Ang gobyerno na dapat sana ay naglilingkod sa bayan, pero sila pa ang ating pinaglingkuran. Sila ang namumuhay ng marangya gamit ang pinagpaguran natin. Habang tayo ay hirap sa araw-araw na pagtatrabaho para may maipakain sa pamilya, may maipambayad ng bills, ng tuition sa school, pambili ng maintenance medicine, pangbayad ng hospital bills, at ng mga utang. Ang mga tiwaling opisyal naman ay walang awa na ginagastos ang pinaghirapan nating pera. Kayong mga nakikipag-agawan ng posisyon sa gobyerno para magnakaw at magpayaman, wala na ba talaga kayong natitirang konsensya? Ganoon ba talaga katigas ang inyong mga puso? Wala na ba kayong takot sa Diyos at pera lang ang sinasamba nyo? Hindi lang pera ng taong bayan ang ninanakaw nyo, kundi buhay at pangarap ng lahat ng tao na lumalaban ng patas dito sa Pilipinas. Mahiya naman kayo. If you kill the environment, you kill everything. One-third of the Filipino depends on our natural resources. Sinong nagdudusa pag binawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. That's the fact. You know, the rich have air cons and all like this. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions,